Tirati isa ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamaliit na lineup kung ang pag-uusapan ay international basketball. Although hindi naman natin minamaliit ang husay sa paglalaro ng basketball ng mga players natin sa mga nagdaang henerasyon. Ang totoo niyan ay isa tayo sa mga national teams na noon pa man ay hinahangaan ng maraming mga bansa dahil sa angking husay ng mga Pinoy ballers. Pero kung susundan natin ang timeline ng Philippine basketball, ay ang height issue talaga ang malimit na nagiging problema natin. Bagay na nagiging dahilan ba't laging kinakapos ang ating national team sa mga international tournaments. Nung unang ipinakilala sa Pilipinas ang basketball ay isa tayo sa mga namayagpag sa buong mundo. Sa katunayan, magpahanggang sa ngayon ay hawak natin ang record sa Asian country na may pinakamataas na naabot sa Olympics, kung saan ay nagtapos ang Pilipinas sa ika-5 pwesto. Nagkaroon na rin ng bronze medal ang Pilipinas sa World Cup noong 1954. Actually, ilan lamang ito sa mga magagandang nasimulan ng ating national basketball team. Hanggang sa 1980s ay competitive pa naman tayo sa mga international competitions. Samsat University Sports Complex, unang possession para sa Pilipinas. Starting up with Johnny Abarientos, Vergel Meneses, Alvin Patrimonio, Marlo Aquino and Dennis Espino. Samantalang ang China naman, Span Bin, Yang Jin Sung. Taong 1990 ay nakapasok pa tayo sa finals ng Asian Games. Dangan nga lang at nagsettle lang tayo sa silver medal. Ito yung mga panahon ni na Big J. Robert Jaworski at El Presidente Ramon Fernandez. Taong 1998 naman ay nasungkit pa natin ang bronze medal noon sa Asian Games. Ito naman ang panahon ni na Jojo Lastimosa, the captain Alvin Patrimonio, under coach Tim Cone. Ito yung centennial team na ipinadala ng Pilipinas noon. He is the hero here. Yeah, naghihingal daw talaga si Jojo. Gusto niya hawakan ng bola. Pero parang mauna na Johnny, susunod. You know, the air also is a little bit tight here. Yes. Jojo! Pressure play, Jojo Lastimosa. 5-3 by the Philippines with half a minute to go. Ovshanikov. Yerapkin. Titira ng mga 3 points dyan. Back to Dago to Ovshanikov. Here's Sidorenko. Good defense. Ayun sa Yerapkin. Tumira na 3. Marlo Aquino. Kaya ka rin ito. Rebound. Basket. Yes. Johnny Barretos end of front court. Hindi na natin kailang tumira. Oo. At ito sa Dennis Espino. At tinakaroon. Nakakam si Jojo. Nagtunas. Ayun, dito na muna ako. Huwag dyan ako bigyan ng bola. Ayun, tumutukod na si Jojo Lastimosa. The Philippines wins the bronze medal in the 13th Asian Games. Mga panahon na yun ay unti-unti na nating nararamdaman ang bigat ng kompetisyon sa Asia at lalo na sa world stage of basketball. Ito na rin yung mga panahon na matindi na talagang ipinagbago sa line-up ng mga kalaban nating mga bansa dito sa Asia, lalo na ang mga bansang China at Iran. Ito na rin yung mga panahon kung saan ang mga Asian teams ay nagtatangkaran na talaga ang height ng kanilang mga players. Karamihan sa mga average height ng kanilang mga players noon ay naglalaro from 6'6 to 6'9 at pag minalas-malas pa ay meron pang mga higanteng 7-footers kumpara sa average height ng mga Pinoy ballers noon na naglalaro from 5'9 to 6'3. Sariwa pa sa alaala natin na madalas na 6'4 to 6'6 lang ang mga sentro natin noon. Kaya laking tuwa na natin noon nung lumitaw ang isang Marlo Aquino at AJ File. Ang totoo niyan ay madalas pa nating marinig na pang-uusig ng mga ilang Pinoy fans noon na huwag na tayong mangarap pa sa larong basketball dahil ito ay para lamang sa mga matatangkad at hindi para sa mga Pilipino na sadyang maliliit lamang. Well, sino nga ba ang mag-akala na tila biglang nabaliktad ang mundo? Kung dati masaya ang mga kalaban pag Pilipinas ang makakaharap nila dahil sa small lineup nito. Ngayon naman ay isa na tayo sa mga national team na hindi lang sa Asia kundi maging sa buong mundo na may malaking lineup of players at kinatatakutan ng maraming mga bansa. Kamakailan ay ang height at size ng ating national team ang inaaray ng mga nakalaban natin sa nagdaang Olympic qualifying tournament. Parehong problema din ang pinagdaanan ng New Zealand sa nagdaang laban nito sa Gilas, Pilipinas sa nagdaang FIBA Asian Qualifier second window. Partikular na inaarayan ngayon ng mga opposing teams sa Gilas ay ang prize player natin na sina Kai Soto at itong si Abay Junmar Fajardo.
Madalas nilang mabanggit sa mga post-interview nila na talagang hirap sila sa ating mga big man ngayon. Pero liban kina Kai at Junmar ay nakakatuwang isipin na when it comes to height average ay hindi na talagang nagpapaiwan ngayon ang ating national team. Sa point guard position at guard position ay kitang-kita na nag-evolve na rin tayo. Itong si Dwight Ramos ay may height na 6'5", 6'2" itong si CJ Perez at Newsome, 6'1" naman itong si Hasselman, Scottie Thompson. Malayo na ito kahit papaano sa height ng mga guards natin noon na nag-a-average lang from 5'8" to 5'11". Sa wing position naman ay lalo pang tumaas ang height average ng ating national team. Itong si Calvin Oftana ay may tangkad na 6'5", 6'7" sina Jamie Malonzo, Kevin Kiambao at Mason Amos, 6'8" naman itong si Carl Tamayo. Sa 4 at 5 ay maasahan pa rin naman itong si Japet Aguilar sa kanyang height na 6'9". At higit sa lahat ang ating ipinagmamalaki na mga sentro. Itong si Kai Soto ay may tangkad na 7'3" at 6'10" naman itong si Abay Junmar Fajardo. Honestly, may mga edad na rin itong sina Abay at Japet Aguilar. Pero nakakatuwang isipin na pagkatapos nila sa ating national team ay may mga prospects na ang SBP na maaaring ipalit sa kanilang posisyon. Kamakailan ay napabalita na sinisimulan ng siyasatin ng SBP at nitong si Al Francis Chua ang credentials at requirements nitong celebrated center ng University of the Philippines na si Kentin Miliora Brown na may height na 6'10". Saktong-sakto na pamalit ito kay Abay at maging dito kay Japet pag nagkataon. Idagdag pa natin dito sa ating mga big man ay nandyan pa rin itong si AJ Edu na may taas ding 6'10". Ang maganda pa nito ay batang-bata pa itong si Edu at maging itong si Kai Soto. Kaya't marami pang mga national teams ang pahihirapan ng mga malalaking mama na ito ng Gilas. Si Abay naman, bagamat nasa 35 years old na ito, ay maraming mga experts ang nagsasabing kayang-kaya pa naman niyang maglaro until the age of 40. Ang maganda pa sa evolution ng mga big man ngayon ay ibang-iba na rin ang kanilang galawan. Modern big man na rin talaga kung ituring. Mas mabibilis na ang mga ito at may tira na rin sa mga perimeter. Ibang-iba sa mga galaw ng mga center players natin noon na pang-ilalim lang talaga at medyo may kabagalan. Sa wishlist ng mga fans ay masarap sanang pagsamahin sina Kai Soto, AJ Edu, Japet Aguilar, kaya pa naman niya, Junmar Fajardo, Kentin Miliora Brown kung sakasakali at maging itong si Greg Slaughter. Sayang nga lang at sa di malinaw na dahilan ay tila umiiwas noon sa Gilas itong si Greg Slaughter. Pero malay natin baka magbalik Gilas na rin ito balang araw dahil itong si Coach Tim Cone na ngayon ang nagmamando ng ating national team. Pero hindi lang naman mga center o mga big man position ang nagkaroon ng malaking evolution ngayon sa Philippine basketball. Maging ang mga 2 and 3 positions ay nagtatangkaran na rin ang mga players ngayon. Ito yung mga players na balang araw ay pwedeng mailinya din sa mga prospects ng ating national team. Ikaw naman idol, naniniwala ka rin ba na napakaganda ng future ngayon ng ating national team? At sino-sino pa ang mga prospects na nais mong idagdag sa iyong wishlist para sa ating Gilas Pilipinas? I-comment mo lang yan sa ibaba idol. Ingat and God bless!